Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Feeling. Dear M.O.R. Dear M.O.R., tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jeng, taga Pangasinan at isang proud Ilocana. Nagmula po ako sa pobre at simpleng pamilya at pangalawa ako sa 5 magkakapatid. Pero kahit na mahirap kami, ay naitataguyod naman ng aming mga magulang ang aming pamumuhay. Nakakakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. Hasmin, nasubukan ko noong maglakad ng napakalayo at nakatsinelas lamang para makapag-aral lang. At dahil walang pambili ang aking mga magulang noon para sa mga pangangailangan ko sa pag-aaral, ay nasubukan ko ring magtinda ng mga gulay, yema, adobong mani at iba pang mga klaseng paninda. Ginawa ko yon hanggang sa makapagtapos ako ng high school. Pero Hasmin, hindi ako tumigil noon sa pangangarap na makatulong sa akin o makatulong sa aking mga magulang at mga kapatid. Kaya naman pinagsikapan ko noon na makapasok sa kolehiyo. Sa awa naman ng Diyos ay nakapasa ako noon sa 50% discount scholarship ng eskwelahang papasukan ko sa Tugigaraw. Habang tinulungan naman ako ng tiyahin ko sa pagtustos sa iba pang mga gastusin ko sa pag-aaral. Sa kabilang banda, bilang kabayaran at pagpapakita na rin ng utang na loob, ay nanilbihan ako noon bilang kasambahay sa aking tiyahin. Chacha! Chacha, halika nga dito! Dali, may utos ako sa... Chacha, ano ba? Asan ka ba? Chacha, ano ba? Kanina pa kita tinatawag, bingi ka ba? Ha? Teka, ako ba yung tinatawag mo? Hindi, yung hawak mong walis yung tinatawag ko. Bakit pa kasi Chacha yung tinatawag mo sa akin? Well, from now on, Chacha na itatawag ko sa'yo. Aha? Bakit naman? Chacha, as in, muchacha. O, diba, bongga ng slight ang tawag ko sa'yo. Anyway, kanina pa kita tinatawag kasi may papagawa ko sa'yo. Ano naman yun? Plansyahin mo nga itong damit ko na susutin mamaya sa party ni Eva. Now na. Teka, hindi pa ako tapos dito Tapos magluluto pa ako ng hapunan. Pwede mamaya na lang yon, okay? Sandali lang naman to Baka kasi masunog ko pa yung damit mo, nakakatakot. Ikaw na lang yung magplansya. Ay, ako pa talaga inutusan mo, no? Nakakahiya. Sino bang alila dito? Ikaw, diba? Hay nako, Jeng. Plansyahin mo na lang tong bonggacious na party outfit ko. Oy gandahan mo yung pagpaplansya. Ayoko na may bahid ng uling yung mga damit ko. Di katulad nung ginawa mo dun sa uniform ko. Pabilihin mo na si tita ng dekuryenteng plansya para naman hindi na ganito yung ginagamit natin. Okay. Sige, sasabihin ko kay mama bumili ng dekuryenteng plansya. Pero sasabihin ko rin sa kanya, iawa sa pagkain at pagpapaaral mo yung magagastos sa pagbili nun. Ikaw talaga, Chacha, napaka-reklamador mo. Gusto mo pa dekuryente, pang uling naman yung pagmumukha mo. Ay nako, basta plansyahin mo na lang to, tapos. Sige, sabi mo Ay, naku, Jeng. Ano ba itong pinasok mo? Pinag-aaral ka nga ng tiyahin mo. Grabe ka naman kung alilain. Feeling ko tuloy parang ako si Cinderella. Chacha, may nakalimutan pala ako iutos. Ano na naman yun, Icy? Ano yung papagawa mo? Pagkatapos mong plansyahin yung damit ko, linisin mo na rin yung kwarto ko, Kailangan, pag uwi ko, maayos na yon, okay? Okay. Kung makautos naman to, kala mo ikaw yung amo. Ano sabi mo? Hoy, Chacha! Una sa lahat, ang mama ko lang naman ang nagpapaaral at nagpapalamon sa'yo. Ako ang anak niya dito, kaya amo mo rin ako. Kapag naasar ako sa'yo, kakalbuhin talaga kita dyan. Sasabihin ko rin kay mama na huwag ka na rin pag-aralin. Ano? Tameme ka ngayon, no? Ay nako, gawin mo na lang kasi yung trabaho mo dito sa bahay. Hindi yung reklamo ka ng reklamo. Kailangan na plansya mo na yung damit ko pagkatapos kong maligo. Okay? Maligo na ako. Gora na ako sa banyo. Bye. Kala mo naman kung sino-sino dito kung makapag-utos. Samantalang ampun lang naman siya ni tita.
Ay, naku. Pusin ko na nga to. Jeng! Jeng, halika nga dito. Ah, sige po, tita. Papunta na po ako dyan. Tita, bakit po? Halika nga dito, bata ka. Aray, tita, bakit po? Huwag niyo naman po kong kurutin. Tingnan mo tong ginawa mo sa slacks ko. Ano, bakit nagkaganito to? Bakit parang naging balato ng Dalmatian? Jeng naman, bakit hindi mo pinag-ingatan to? Alam mo namang uniforme ko to di ba? Tita, sorry po. Hindi ko naman po sinasadya. Hindi sinasadya. Sana kasi nag-iingat ka sa mga nilalabhan mo, di ba? Ayan tuloy, humawa yung kulay ng ibang damit sa slacks ko. Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo na paghiwalayin mo yung dekolor sa puti? Alam mo namang puti itong slacks ko Tita, sorry na po. Aray, tita mo niyo naman po ako Kahit kurutin. kailan talaga dyan ang tanga-tanga mo. Sayang lang yata ang pagpapaaral ko sa'yo dito Aray, tita, nasasaktan na po ako. Huwag niyo na po ako kurutin. Hindi ko naman po sinasadya. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nagtitino. Aray, tita, tama na po. Tigas ng ulo mo Ikaw, Jeng ang dami mo ng atraso sa akin. Pasalamat ka at may awa pa rin ako at pinag-aaral pa kita. Ano, uulitin mo pa ba tong katangahan mong to? Hindi na po, tita. Sorry po. Hindi na po. Ay, kaloka. Mami, what's the meaning of oh my? Nalingat lang ako saglit. Meron na palang aksyon na nagaganap dito. Tingnan mo naman yung ginawa ni Jeng sa uniforme ko. Oh. Sinong hindi magagalit dito, Aber? Ang syunga-syunga naman po kasi ng babaitang yan, Mama. Jeng, bilang parusa sa ginawa mo ngayon, hindi ka kakain ngayong gabi. Tita. Naku, Mama, dapat lang po yan kay Jeng. Disiplinahin niyo yan. Tita naman, maawa naman po kayo sa akin. Kailangan kitang disiplinahin para sa susunod, magawa mo na ng maayos sa mga gawain dito sa bahay. Hasmin, isang malaking sakripisyo talaga ang mawalay noon sa aking mga magulang at kapatid. Pero kailangan kong manirahan at manilbihan noon sa tita ko para makapagtapos ako ng pag-aaral. Nagtiis talaga ako noon dahil alam kong makakamit ko rin ang mga pangarap ko. Habang naroon sa bahay ng aking tiyahin ay sari-saring hirap ang naranasan ko. Isama pa sa kalbaryo ko ang kontrabitang ampon ng tita ko. Doon ko rin natutunan ang lahat ng mga bagay na hindi ko ginagawa noon. At dahil nga sa malaki ang utang na loob ko sa aking tiyahin, ay iniisip ko na wala akong karapatang magreklamo sa mga inuutos niya sa akin. Hasmin, dahil sa hirap ng buhay, ay maagang nag-mature ang isipan ko. Positibo ako palagi at kailanman ay hindi ako sumusuko sa mga pagsubok na dumarating sa akin. Sa madaling salita, natuto akong maging independent. Pero minsan, susubukin talaga ng tadhana kung hanggang saan mo kakayanin ang mga hirap na dumarating sa buhay mo. Katulad na nga lamang isang araw. Jeng! Jeng! Tita, ang aga niyo po yatang gumising. At anong ginagawa mo dyan, ha? Bakit hindi ka pa nagluluto na agahan? Alas 4 pa lang naman po na umaga eh. Ano ngayon kung alas 4 ng umaga? Teka, ano ba kasi yung ginagawa mo? Nagre-review po. Exam po kasi namin mamaya eh. Nung oras mo na naman binuksan tong ilaw? Mga alas 2 po. Ano ba naman yan, Jeng? Sayang ang kuryente. Bakit kasi hindi ka mag-review ng may araw? Marami po kasi yung ginagawa pag ganun eh. Kahit na. Dapat matuto kang i-budget ang oras mo. At saka bilis-bilisan mo kasi yung pagkilos mo nang sa ganon, madali kang matapos sa mga gawain mo. Ay naku talaga, Jeng, ang tanga-tanga mo. Mamaya na nga yung review-review na yan. Tita. Pagluto ka muna doon. At saka pala, ipagtimpla mo muna ako ng kape. At bilisan mo huwag kang uugod-ugod dyan Opo, tita. Ay, Jeng. Gusto mo kasi makapag-aral kaya magtiis ka sa pang-aalilan nila sa'yo. Tita, ito na po yung kape nyo. Ilapag mo na lang dyan. Nga pala, Jeng, bago ka pumasok sa eskwelahan, siguraduhin mo malinis ang bahay. Kailangan lahat maayos at malinis, ha? Ayoko na may nakikita akong kahit katiting na alikabok dito. Maliwanag ba? Opo, tita. Opo ka ng opo dyan. Tapos mamaya niyan, hindi mo na naman naiintindihan. Kahapon nung tumawag ako sa'yo, sabi mo malinis ang bahay. Bakit na umuwi ako nadatnan kong magulo tong bahay? Tita, baka po si Ice yung nanggulo nun. Aba, pinagbintangan pa ako ng loka. Ang kapal ng
fresh mo, no? Ang sabihin mo, Chacha, palpak ka maglinis. Oh, gising ka na pala, anak. Good morning, Ma. Maaga po kasi ang papasok ngayon sa school. May tatapusin po kaming project ni Darwin. Aalis na po ako ng 6:00. Anyway, ano naman po bang problema ng muchachang to? Nasa kwarto lang po ako magdamag tapos sasabihin niya ako nagugulo ng nililinis niya. Anak, naniniwala naman ako sa'yo. Palpak lang naman talaga maglinis tong si Jeng. Ay nako, dapat turuan niyo ng leksyon yung babaitang yan. Tingnan niyo, pinag-aaral niyo pa po pero puro kapalpakan naman ang ginagawa niya sa bahay. Nako, sayang lang ang gastos niyo dyan kay Jeng. At saka ma, bakit po kayo nagpapaaral sa kanya samantalang may mga magulang naman yan? Sila po magpaaral dyan, di kayo. Inaabuso lang kayo ng mga magulang ng Chachang yan. Icy naman, huwag ka naman gatong dyan. For your info, Chacha, hindi ko ginagatungan si Mama. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Oo, siya. Sige na. Tama na yan. Oh, ano pa tinutunganga-tunganga mo dyan? Dali, magluto ka na ng agahan, papasok pa ako na maaga. Ano, dalian mo! Kahit kailan ang kupad talaga ng babaitang to, Mama. Sige po, tita, magluluto na po ako. Anak, nagtataka lang ako Bakit Chacha ang tawag mo sa pinsan mo? Chacha, as in, muchacha. Pasalamat nga siya, hindi ko siya tinawag na atchay. Ay nako talaga anak, napakapilyo mo. Ang tagal mo naman dyan, Jeng. Bilisan mo, nagugutom na ako. Sandali lang, Icy. Kita mo naman nagsasaing pa lang ako dito eh. Ay nako, ang kupad-kupad kasi. Ay, siya nga pala ma, yang si Jeng. Nahuli ko nakikipag-usap sa syota niya. Uy, Icy tumigil ka nga dyan. Wala akong boyfriend. Sus! Wag mo na akong lokohin pa. Hindi po, tita. Hindi ko po boyfriend yon. Kaibigan ko lang po si Kian. Bakit sa labas ng gate kayo nag-uusap, hindi sa loob ng bahay? At saka, anong sabi mo? Kaibigan? Kung magharutan kayong dalawa para kayo magsyota. Ay nako, Jeng sigurado ko, syota mo yun. Ma, kung ako po sa inyo, pagalitan niyo yan si Jeng. Imbis na mag-aral, puro paglalandi ang inaatupag. Tumigil ka nga, Icy. Huwag ka nga magsinungaling dyan. Tita, wala po akong boyfriend. Maniwala po kayo sa akin. Totoo man o hindi, ayoko pa rin na mababalitaan kung may boyfriend ka. Unahin mo nga muna yung pag-aaral mo. Huwag mo sayangin na pagpapaaral ko sa'yo, ha? O eto, Jeng, kapag nabalitaan kung may boyfriend ka na, titigil ka sa pag-aaral mo. Nagkakaliwanagan ba tayo? Opo, tita. Pero maniwala po kayo sa akin, wala po talaga akong boyfriend. Huwag po kayo maniwala sa kanya. Ikaw talaga, Icy. Mahilig ka talaga manulsul dyan. Hindi naman totoo yung mga sinasabi mo. Ay naku, Jeng, tama na nga yan. Asikasuhin mo na lang yung pagluluto mo. Ay! Ano yung nabasag? Sorry po, Jeng tita. naman! Ay naku, nakabasag ka na naman ng plato. Kahit kailan talagang tanga-tanga mo. Correct, siya nga talaga yung babaeng niya. Ay naku, nakakapang-init ka ng dugo ang aga-agay. Sige na, linisin mo na lang yan. Kung hindi lang kita pamangkin, matagal na kitang ginudgud sa sahig. Hasmin, ganon ang madalas na nararanasan ko sa kamay ng tita ko. Kung hindi ka sasaktan, ay pagsasalitaan ka naman ng hindi maganda at ipapahiya ka sa maraming tao. Pero tiniis ko na lamang yun at kahit kailan ay hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanila. Kasi naman nakakatulong naman sila sa akin kahit papano. Inunawa ko na lamang noon ang tita ko dahil ganoon din ang nararanasan niya na paghihirap para lang makatapos ako sa pag-aaral. Sa kabilang banda, kahit na marami akong nararanasang hirap, ay natuto pa rin ako ngumiti dahil kay Kian, ang makulit kong kaibigan na talaga namang laging sinusuportahan ako nung nandun pa ako sa Cagayan. Mabait si Kian at aaminin ko rin na humahanga rin ako noon sa kanya dahil sa angking niyang kakisigan. Hasmin, sa totoo lang imuntik na talagang mahulog ang loob ko kay Kian. Pero isang araw... Hi, Jeng! Oh, Kian. Mamaya na lang tayo mag-usap. Kahit kailan naman napakaseryoso mo Ni hindi mo makuhang ngumiti. Mana kaya talaga sa mama mo Ewan ko ba pero palaging Biyernes Santong mga pagmumukhaan yung dalawa. Ay nako, Kian. Mga asar ka lang ba sa akin, ha? Oo, siguro nga pareho kami ni Mama na hindi marunong ngumiti. Lalo na sa mga makukulit na taong kagaya mo. Eto naman, binibiro ka lang Siya nga pala. Kamusta ka naman dito? Buti naman wala sa paligid yung dalawang kontrabida sa buhay mo. Hindi naman kontrabida si tita.
Siya kasi yung nagpapaaral sa akin, di ba? Si Icy, ayun, kontrabida talaga yun sa buhay ko. Yung baklang yun. Buti nga nasa eskwelahan yung lukarit na yun walang kasungot. Pero sandali, Jing, bakit ang dami mo yatang nilalaban? Grabe, pati itong kay laki-laking comforter nilalaban mo. Kailangan Kung hindi, magagalit ang evil witch at sisiraan na naman ako kay tita. Kay Icy pala tong comforter na to. Naku naman, Jing. Buti naman at nakakatiis ka pa sa pang-aalila nila sa'yo. Ay, ganun talaga. Kailangan kong mag-aaral Jing, tabi ako sa'yo Ay, nako Kian ha. Alam ko na yan binabalak mo. Please lang, wag mo nang ituloy yan. Wala ako sa mood makipag-asaran sa'yo. Ito naman? Bakit? Kada lalapit ba ako sa'yo puro pang-aasar na lang gagawin ko sa'yo, Jing? Nako, kilala kita Kian. Ikaw ang pinakamaharot na lalaki na kilala ko sa buong buhay ko. Huwag kang mag-alala, Jing. Hindi ako mangungulit at manghaharot sa araw na to. Talaga lang ha? Dati nga lagi mo ako pinapahiran ng bula sa mukha Seryoso ako ngayon. Jing. Aba, himala. Teka Kian, ano man nangyari sa'yo ha? Nasabi pala sa akin ni Ruby na marami raw ang nanliligaw sa'yo. Pero bakit, Jing, kahit isa sa kanila wala ka daw ine-entertain? Wala talaga. Kasi hindi ko naman sila gusto. Jing? Oh, bakit? Teka, namumutla at pinagpapawisan ka. Bakit? May sakit ka ba? Masama ba yung pakiramdam mo? Ano ba, Jing? Pwede ba kitang ligawan? Ano? Kasi baka maunahan pa nila ako sa'yo Ano ba sinasabi mo? Wala namang ganyanan, Kian. Sorry, Kian pero wala pa akong panahon para dyan. Hanggang kaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa'yo. Pero bakit, Jing? Ayaw mo ba sa akin? Tatapatin na kita. Ayaw ko sa lalaking playboy na katulad mo. Aba, teka, Jing Ang tingin mo ba sa akin playboy? Ganun na nga. Lang ba? Kilala kita, Kian. At saka, habulin ka ng mga babae, di ba? Pag nagkataon, marami lang ako magiging kaagaw sa'yo. Naku, pasasakitin mo lang ang ulo ko. Jeng talaga, inuhusgahan mo naman agad ako Oo. Maaring habulin ako at naging playboy pero handa naman ako magbago Jeng, pagbigyan mo naman ako. Sorry talaga, Kian. Pero wag ka na magsayang ng panahon sa akin. Hindi rin kita sasagutin Jeng, please naman Isa pa kasi sa dahilan kaya hindi ako nag-entertain ng manliligaw. Kasi ayoko sirain yung pangako ko sa sarili ko na magko-concentrate ako sa pag-aaral ko. Na hindi ako papasok sa isang relasyon hanggat hindi pa ako nakakapagtapos ng pag-aaral. Makakasagabal lang kasi ang pag-ibig na yan sa pag-abot ko sa mga pangarap ko At saka Kian, si tita, hanggat maaari ayaw na rin mabalitaan na may boyfriend ako. Dahil pag nabalitaan niya yon na mayroon akong boyfriend, naku, hindi siya magdadalawang isip na patigilin ako sa pag-aaral. Kaya sorry talaga, Kian. Wala ka talaga maaasahan sa akin. Ouch naman, it hurts, Jeng. Sakit naman nun. Hindi pa nga ako nanliligaw sa'yo, busted na agad ako. Okay lang yun, Jeng. Hindi naman kita minamadali Basta tandaan mo lang na nandito ako para sa'yo. Huwag mo kasing itoon lang sa akin yung atensyon mo. Subukan mong ibalingan sa iba. Marami naman kaya nagkakagusto sa'yo. Sa gwapo mong yan, hindi ka mahihirapang magka-girlfriend, no? Kaso nga, Jeng, ayaw ko naman sa mga babaeng naghahabol at nagkakandara pa sa akin. Iba pa rin yung pinaghihirapan. Intindihin mo naman sana ako, Kian. Mas priority ko talaga muna yung pag-aaral. Pero pwede naman maging tayo kahit nag-aaral ka pa. Ang kulit naman hindi talaga pwede. Sorry, Kian. Hanggang friendship lang talagang kaya kong i-offer sa'yo. Hindi na ba talaga pwedeng magbago yung desisyon mo? Hindi na talaga, Kian. Sana maintindihan mo ako. Hasmin, mula noon ay nagbago na si Kian sa akin. Hindi na siya noon madalas pumupunta sa bahay. Bagay na namimiss ko, lalo na yung pagiging makulit niya at pagpapatawan niya sa akin. Pero anong magagawa ko? Noong mga panahong yun ay hindi pa ako talaga handa sa mga bagay na ganon.
Pag-aaral talaga ang inaasikaso ko hanggang sa makapagtapos nga ako ng kolehiyo na wala kahit na isang boyfriend. Pero masaya na rin ako sa naging achievement ko dahil sa wakas ay matutupad ko na ang pangarap ko na makatulong sa pamilya ko. Popoy at Hasmin, dun ko na rin kinalimutan ang mga paghihirap na dinanas ko noong nasa poder pa ako ng aking tiyahin. Taong 2006 naman, lumuwas na ako ng Maynila para dito na maghanap ng trabaho at hindi naman ako nahirapan dahil nakahanap din kaagad ako kahit na nga hindi related sa tinapos ko. Ang importante lang sa akin ay kikita na ako ng pera para sa sarili ko at sa pamilya ko. Kahit kailan ay hindi na ako aasa sa sino man. Dear M.O.R. Oras natin mga kapamilya, 1:12 na po ng hapon at ang oras atin sa atin yan ng My Juice at ng Nido Fortified. Yan nga, Daddy Alex ang first part Oo. ng storya ni Jeng. Nakakaloka, no? Matindi, oo. Ayun, totoo. Talagang storya mo ba talaga to, Jeng? O istorya ito ni Princess Sarah? Oo. Ang munting prinsipe. Charing! Pero Ang munting tama prinsesa. naman yung tita niya. Na ano, may tama o tama?
Pareho, pero dapat talaga hiwalay yung decolor sa puti. Actually, Marami nang nag-fail dyan. na-ember na din ako doon. Naalala ko tuloy yung kasambahay din namin. Ganyan din. Ang slacks, mahirap talaga yan. Lalo pag paborito mo, yung mahal. Correct, oo. Nako. In fairness naman, nakakairita naman talaga. Oo. Kaya sa mga kasambahay natin dyan, para hindi rin kayo nakakagalitan ng amo nyo, matuto kayong sumunod. Oo, hiwalay nyo yung decolor at puti. Tama. Diba? At wag niyong iwa-washing machine yung Doon comforter. tayo nag-focus, no? Sa labada. Saka hindi, minsan naman napapansin mo, baby girl, minsan kung sino pa yung madadaling damit mo, yung pa yung pinakamahal. Kaya nga. Katabi siya ng mga ukay-ukay, ang nadali pa yung damit Yung mo mamahalin. Oo, yung 3 buwan mong pinag-ipunan. Tama. Tapos yung pipitsugin lang, yun ang maayos. Oo, dalawang klase ng aksidente nangyayari. Is either mancha or sa plancha. Tama. Yung ano mo yung may tatak na na rubberize. Correct. Tapos biglang Pa-plancha, na-plancha. kumakapal. Correct. O ito sa mga... okay, nauuka. Oo ka. Oo. May isang tatak, nawawala yung letter na isa. Correct. Alam mo yung mga kasambahay na ganyan, nagtatanong, paano ba kasi plansyahin yan, sir, ma'am? Baliktad, di ba? Baliktad, oo. Sa likod. Hindi po kayo ang babaliktad. Yung damit po, may nagpa-plancha yan. Nakatiwarik yung Nakatiwarik, hinawakan mo yung mismong plancha, di ba? Kakaloka. Yan. Anyway, pero grabe naman ang lupit ng ang lupit naman ng tiyahin ni Jen. At yung pinsan. Yung isa pa yun, impacta din, ano? Oo, ang ng buhay, sulsulera. Correct. Sulsulera na tinawag ko dahil parang boses naman na. Correct. Confirm naman, no? Confirm sulsolera, chismosa, Oo. gatongera, Oo. bakla. At nagko-comforter. Nagko-comforter siya pero wala silang aircon. Ayun ang matindi doon. Mahirap na kombinasyon po ang comforter at walang aircon. At electric pan Parang lang. ang nag-sauna. Tama. Talagang lalaban mo araw-araw yun dahil pawis mo. Ang hirap nun, ano? Oo. Tapos yun nga, comforter. Tapos pinaglalabas si Jeng. Kung araw-araw, ha? Saka baby girl, kung mag-aaral siya, huwag na siya magbukas ng ilaw. Gumamit ka lang ng flashlight. Correct. Lagyan mo sa noo mo. Tama. Wala ka pang istorbo. Correct. Naiintindihan ko nga yung tita Oo, niya. oo. Ang mahal kaya ng kuryente ngayon. Alam mo, doon tayo pumapalit sa... Puro Kay gastos. tita. Naiintindihan ko siya doon sa parte na yung gastos. Kasi Oo pag nga. mamaya naman, pag nag-aaral ka, naka-spotlight ka pa, binubuksan mo yung Correct. lahat ng ilaw sa bahay. Tama. Makapag-aral ka lang, pero nasa sala ka lang naman. Oo, pati nasa bahay niyo, binuksan mo. Pati nasa garahe, binuksan mo. Nagalit talaga. Correct. Dapat may flashlight ka lang. Tama. Magastos lang sa AA, pero tsaga-tsaga rin. Pakita mo sa Chiming ngayon, may AA ako. Correct. O kaya maggasera ka. Di ba? Tapos may gamu-gamu. Oo, may gamot. Makakagawa ka pa ng tula. Correct. Bayaring-bayaring. Tapos pag naasar ka sa tita mo, sadyain mong sagiin yung gasera. Gasera. Ang ending sunog ang bahay ng tita mo. Pero tuloy ang pag-aaral mo. Tama. Yun lang. Anyway, eto na nga. Basahin natin, Daddy Alex, yung mga text reactions nila. Hi, DJ Yasmin at Daddy Alex. Pag may pangarap ka talaga na gusto mong makamit, handa ka dapat magtiis at magsakripisyo. Kahit na lait-laitin na ka pa, nakakapang-init lang talaga ng dugo. Yung ampon na yun, makaasta ka na mo siyang amo. Nakakainis yung mga ganyan. So, umarte ka, sila nagpapasweldo, no? Siya pa naman ang kadugo. Correct. Samantalang siya sampid lang. Sampid lang, nako. Saludo ako sa letter sender. Correct. Saludo ako siya sa letter sender. Sana po marami ang katulad niya. Si Sergio Gonzales po ito ng Dasma, Cavite. Ito naman. Good afternoon. Afternoon na lang. Wala nang good afternoon. Gandang Asmin, Daddy Alex. Relate ako sa kwento nyo. Ganyan din naranasan ko sa auntie ko na kinuha niya ako sa nanay ko. Tumigil ako sa pag-aaral. Pero may utang na loob ako sa kanila. Nagpapasalamat naman ako sa kanila dahil nakatapos ako ng high school this year. Yun naman pala. Pabati naman, bilang pabati na siya. Pabati naman nakaaway ko kahapon. At sa mga klase ko na nagtapos kahapon, thanks, we love all. Kay J.N. Ross nang galing yan. Ayan. Nakapagtapos siya ng high school this Correct. year. Congratulations. In fairness, Daddy Alex, ang daming nakaka-relate ng mga kasambahay ngayon. Kasi ako, marami akong kilala, may mga kamag-anak nga rin ako na galing sa probinsya na para lang makapag-aral sa Maynila, talagang pumapasok sa mga kamag-anak nila para maging kasambahay. Diba, I think uso yun sa kulturang Pilipino din. Napapansin mo, baby girl, mas mahigpit ang kamag-anak kamag-anak kaysa sa magulang. Sa ibang tao ka napatira, mas parang mas parang sa ibang tao kasi namasukan ka, at least talagang namasukan ka talaga na meron kayong understanding na namamasukan ako. Sa kapamilya kasi, parang malabo yung usapan nyo na hindi mo lamang kung kadugo ka
Correct. or naninilbihan ka. Tama. Kaya ang trato sa'yo, ganun-ganun na lang. Correct, malaking check. Kaya nga, Oo. perfect example, etong si Jeng, hindi naman siya makapagreklamo ng bongga. O pamilya. Kasi nga, ay iisipin niya, no, anong sasabihin ng tatay ko, ng Oo, nanay ko, diba? auntie ko to, gusto ko sanang lasunin. Oo, nang dahan-dahan Correct, naman. Oo. dahan-dahanin ko kaso. Pero ang unang yung dapat lasunin, talagang yung ampon. Oo. Kasi, hindi Huwag makadugo na lasunan yung comforter, lagyan na ng mga blade. O kaya ibabad niya sa mga punong-puno ng hantik, ganon. Tinuruan pa natin. Correct, kasi kapag tulog yung ampon, daganan mo ng unan. Pero wag mo ano yan, yung pag naghihingalo lang, tapos tanggalin mo ulit. Patikim lang. Makita oo. na lang yung kabilang buhay sa Correct. Ma-experience yun ng konti, ano? Para hindi na umulit, di ba? Para malaman niya kung saan siya pupunta. Correct. Ito naman, mula kay Riza sa Iril. Hello, baby girl, last minute, Daddy Alex. Grabe naman makalait ang tita ni Jen. At sa baklang yan. Si Icy po yung baklang yan. Si Icy po, yun ang lumaki mo. Makabakla, wagas Oo. ha. Kung ako, Jen, sa bunutan niya yung baklang yan. Para po sa lahat naman nakikinig na bakla, hindi po kayo yun. Bakla po si Icy, masamang tao po kasi yung Icy na yan. Ngayon Hindi po dito. natin na lahat ng mga baklang Bakla po, na impakita. Hindi, maraming Hindi po lahat mabait. ng bakla nagko-comforter. Tama. Yung iba, naghahanap ng comfort. Pero, hindi sa comforter. Oo. Sa comfort boy. Charing! Sa comfort room. Ito naman. Arnold Manalo Avila. Gayon sa kay Arnold Manalo. Gandang tanghali, DJ Hasmin. Kawawa naman si Jen. Makatapos na ng pag-aaral niya, titiisin niya lahat ng paghihirap at makatapos lang siya. Ang tita naman niya parang walang puso. Halos kadugo na si Jen. Pero kung pahirapan niya, yun. Easy lang ha. Konting tiis lang at makakaraos ka din. DJ Hasmin, more power to your show and God bless. Arnold, yan. Galing kay Indang Cavite, Arnold Avila. Ayan, maraming salamat. Anyway, ayan lang muna sa ngayon pa, Daddy Alex, ano, dahil for sure, marami pa nakaka-relate ngayon ng mga kasambahay. Ayan. Di ba kaya nasa naman- labas na? Nag-rally sa labas. Correct. Yung, Hinahunting si Icy. correct. Yung iba dyan, malamang, ayan na, nanggigigil na. Lalagyan na ng maraming sili ang mga hinahain nila ngayon. At ang iba dyan, naghihiwalay na ngayon. Sa salukoy, naghihiwalay ng decolor sa puti. Correct. Ayan, sinasabi, ayusin yung mga trabaho nyo. Para hindi kayo mapagalit ng mga amo nyo. Ganon. Siguro relate ka dun, Daddy Alex. Alam ko, ang dami ko nang naganyan. Yung talagang mahal na mahal mo na t-shirt na ang gwapo mo pag sinuot mo. Correct, oo. Ang mahal-mahal. Di ba stripe yon? Tama. Pag sunod na gamit mo, isang color na lang. Ako naman, bumibili ako ng floral na damit. Pag nalabahan, rainbow na nabanat. Sa asar siguro ng kasambahay sa akin. Kinusot ng kinusot hanggang nabanat, naging rainbow na yung floral. Yung mga ganyan. Alam mo kasi may mga damit naman talagang komplikado. Na, tayo mo ang moccasin, hindi mo pwedeng basain. Ano mo kasi? Yung moccasin na sapatos, hindi mo Ay, pwedeng oo, basain. oo. Di ba dyan, yung mga nagmamagandang kasambahay sabihin, Kuya, nilabahan ko na yung sapatos mo. Binash ko at sinabon ko, malinis na siya. Pag tayo mo, nakaganon lahat yung mga, alam mo, naghihimul-mul na yung sapatos mo. So, may mga dapat, ay mga kasambahay, Correct. magtanong muna, paano po bang paglinis dito? Tama. Di ba? Correct. Alam mo yun nga, medyo sa mga kasambahay natin, magtanong para hindi na Oo. papagalitan. Saka may mga damit na kailangan lang, yung maligamgam. In fairness talaga ba, Daddy Alex, gusto mong itakil yan, ha? Oo, hand wash. Magtatayo ka ba ng laundry business? Oo. May hand Napromote wash. na natin. At may hindi pwedeng hindi pwedeng i-washing machine. Ay, oo naman. Lalo Tulad mga ng carpet. Charing! Brief, nagbe-bacon. Okay, try nyo nga yun. Huwag nyo i-washing machine yung carpet, ha? Oo, tapos may kasambay kami, sinulatan yung brief ko. Ano ka, guys? Property of Sir Alex. Ako lang naman Dun ang sa may lalaki. garter. Ako lang naman ang lalaki doon. Ano yung parang notebook? Yung tinatanong para malaman niya raw kung kanino. Correct. Nakakaloka. Lahat ng t-shirt ko may sulat sa likod. Not unless yung misis mo, Daddy Alex, nagbe-brief din, ha? Ayaw nga, no? Kaya, baka naman ganon. Nakakaloka. Diba may uso-uso yun, may pangalan sa likod yung mga Oo, para ma-identify property mo. of. Property of. Oo nga, lalo kung mga kapatid ka rin mga lalaki, mga same size, ganyan. Kapatungan nila yan, property of. Correct. Pero kung ikaw lang naman lalaki sa bahay nyo. Oo, nakalagay doon yung Ralph Lauren, property of Ralph Lauren. Hindi, baka baka pag sinasampay ng kasambahay ninyo, may kadikit na mga ibang brepang. Sa buong mga kapitbahay mo. Nagsasort out sa labas. Oh, hindi amin to. Property of Alex to. Pero may
Kapamilya, oras natin 1:21 na po ng hapon. At ang oras, atin sa atin ng My Juice at ng V-Fresh. Daddy Alex, mamaya alamin natin kung anong part 2 ng istorya ni Ate Jeng. Na ngayon, nakagraduate na pala siya. Diba, tingnan natin kung ano pa mga paghihirap, sakripisyo ang kanyang susuungin sa buhay. Yun. At syempre nga mga kapamilya, kasama niyo pa rin. Ako po, si Baby Girl Hasmin. At Daddy Alex, Dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for life. Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Feeling. Dear MOR, Hasmin, masayang-masaya ako at si tita at ang buo kong pamilya noong nakapagtapos ako ng pag-aaral. Pero alam ko na malayo pa ang aking lalakbayin sa buhay at hindi mawawala ang mga pagsubok ko. At alam ko rin, nakaakibat ng pagkakuha ko sa aking diploma ay ang pagpasan ko sa isang mas mabigat na responsibilidad. Ako kasi ang tipong hindi iniisip ang pansariling kapakanan dahil para sa akin ay pamilya muna bago ang sarili. Pinagsumikapan kong ibigay ang mga pangangailangan ng mga kapatid ko dahil ayaw kong maranasan nila ang buhay na dinanas ko noon. Marami akong pinasukang trabaho noon pero hindi rin ako nakatagal dahil sari-saring ang pagsubok ang dumarating sa akin. Pero sa halip na magpatalo ako noon ay sige lang ako. Hindi talaga ako tumigil sa paghahanap ng magandang trabaho. At ang makita ko na nga, ang inaakala kong dream job ko, nagsimula na akong mag-ipon at nagsimula na rin akong pag-aralin ang mga kapatid ko. Hasmin, ginapang ko talaga ang pag-aaral ng mga kapatid ko hanggang mapagtapos ko nga sila ng isa-isa. Pero syempre, hindi pa rin maiiwasan ang pagdating ng mga problema. Jeng, anak. Oh, nandiyan na po pala kayo, Tay. Napapansin ko, kaya napatahimik dyan. May problema ka ba, ha, anak? Itay, Bakit, anak? natanggal na po ako sa trabaho eh. Ha? Pero bakit naman? Nalugi na raw po kasi yung kumpanya pinagtatrabahuhan ko. Kailangan daw po magbawas sa mga empleyado. Last in, first out po kasi yung gagawin. 7 buwan pa lang po ako doon, kaya isa po ako sa mga napasamang tanggalin. Ganun ba? Paano yan? Ito po, naghahanap po ako ng trabaho ngayon. Paano na yung mga kapatid mo? Kakayanin mo ba bang silang pag-aralin? Opo naman po, Tay. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po sila titigil sa pag-aaral. Makakapagtapos po silang lahat, tulad ng ginawa ko pong pagpapaaral kay Jason. Naawa na kami sa inyo, anak. Pasensya na kung hindi ka namin matulungan ng nanay mo, ha? Ang damo ng sakripisyo sa pamilya natin. Tay, ayos lang po sa akin yun. At saka, hindi po ako nagre-reklamo doon. Nauunawaan ko naman po kayo eh. At saka, Tay, ginagawa ko to bilang pasasalamat na rin sa Diyos dahil nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Tay, alam ko pong pagsubok lang to sa atin ng Diyos. Hindi po ako susuko. Pupursigihin ko pong makapaghanap agad ng trabaho. Anak, huwag ka mag-alala. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ipagdadasal ka namin ng nanay mo. Salamat po, Itay. Ako nga pala, maiba tayo. Tumawag sa akin yung tiyahin mo, ah. Talaga po, Tay? Nagpapasalamat yung tita mo doon sa binigay mong regalo sa kanya ng birthday niya. Gustong gusto daw niya yung binili mong regalo eh. Buti naman po't nagustuhan ni tita yung regalo ko. Sa totoo lang po, kulang pa nga po yung regalo kong yun sa sakripisyong binigay niya para makapagtapos ako ng pag-aaral eh. Kung hindi po kasi dahil kay tita, hindi ko po maaabot kung ano man yung kinatatayuan ko ngayon. Malaki po talaga yung utang na loob ko kay tita. Kaya nga po hindi ko po nakakalimutang mag-share ng blessing sa kanya eh. Alam mo ba anak, pinagmamalaki ka ng tita mo. Sa lahat kasi ng pamangkin na pinag-aral niya, ikaw yung may narating eh. Yung iba mga pinsan mo na pinag-aral ng tita mo, nagsipag-asawa lang nung gumraduate eh. Kaya nga po ito, nagpupursige po ako makahanap ulit ng bagong trabaho kasi ayaw ko pong biguin si tita.
Malaki po ang expectation niya sa akin eh. Kaya hindi ko po hayaang masira yun. Siya nga po pala, Tay. Si Jason po ba umuwi na? Hindi pa eh. Pero pauwi na siguro yun. Masyadong abala sa mga pag-aaral ng trabaho. Pero Jeng, may napapansin ka ba sa kapatid mo? Wala naman po. Bakit po, Itay? Napapansin ko kasi parang may problema yung kapatid mo, Jeng eh. Ganun po ba? Tay! Tay! Nay! Tay! Nay! Nandito na po ako! Oh, buti naman at umuwi ka na. Pumasok ka na. Sige po. Ate Jeng, nandyan na po pala kayo. Si nanay po. Ang inay mo nasa kwarto, natulog. Naparami ng inom eh. O nga pala, saan ka galing? At parang problemado ka. Tay, pwede po ba kayong makausap ni ate? Bakit, Jason? May problema ka ba? Tay, Ate Jeng, wag po kayo magagalit sa akin ha. Bakit naman kami magagalit ni Itay sa'yo? Ano ba yun? Ate, may malaki po akong problema eh. Ano ba yan, anak? Nakabuntis po ako. Ano? Jason, ano nangyari ha? Bakit ka nakabuntis? Pinikot po ako ni Flor. Ayun, nagbunga. Ngayon, kailangan ko raw pong panagutan si Flor. Sabi kasi nung mga kamag-anak niya, panagutan ko siya kung hindi. May mangyayari daw pong hindi maganda sa akin. Bakit naman kasi hindi ka nag-iingat, anak? Paano nagkaroon ng pagkakataon ng babaeng yun na mapikot ka? Paano nga ngayon yan? Kailangan mo pakasalan yung babaeng yun. Opo ate, wala po mapagpipilian kundi pakasalan po si Flor. Wala na tayong magagawa dyan, Jason. Nangyari na yun eh. Tanggapin na lang natin yun. Ay, maging responsable ka na lang sana sa magiging pamilya mo, anak. Hasmin, sobra ako nagulat sa nangyari. At aaminin kong nakaramdam ako ng awa at disappointment sa kapatid kong si Jason. Awa dahil alam kong hindi niya mahal ang babae. Pero wala siyang choice kundi ang panagutan ito kasi nagbunga ang kanilang kapusukan. Nakaramdam din ako ng disappointment dahil kahit papaano ay inaasahan ko si Jason na makatuwang ko sa pagtataguyod ng buong pamilya. Pero hindi niya na magagawa yun dahil nga mayroon na siyang responsibilidad na iba. Hasmin, sa kabila ng mga pagsubok na yun, ay hindi pa rin ako nakalimutan noon ng Panginoon. Nahanap ko rin yung pinakamimiti kong magandang trabaho at sunod-sunod na ang pagdating ng swerte sa akin. Pero Hasmin, hindi ko pa rin makuhang magsaya ng lubusan dahil na rin sa problemang kinakaharap ng kapatid ko. Jeng, anak. Tay, sandali lang po. Bakit naman hanggang dito sa bahay dinadala mo yung trabaho mo? Hindi ka ba mapagod yan? Inaayos ko lang po itong presentation na gagawin ko po para bukas. Jeng, anak, napapansin ko malungkot ka. Dapat magsaya ka kasi nakahanap ka uli ng mas magandang trabaho naman ngayon. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Wala po to. Jeng, nakausap na pala namin yung magulang ni Flor. Nagkasundo na kami sa mga mangyayaring arrangement ng kasal. Hihingin sana namin yung tulong mo eh. Tay, tapos na po ako sa responsibilidad ko kay Jason. Napagtapos ko na po siya ng pag-aaral. Pero hindi naman po niya ginamit sa tama. Wala na po akong maitutulong pa sa kanya, Itay. Jeng, alam kong tutol kang maikasal si Jason sa babaeng yun. Opo, Itay. Kasi hindi naman po siya mahal ni Jason eh. Yung babae yung may kasalanan, di ba? Pinikot na lang yung kapatid ko. Sa palagay niyo po ba matutuwa po ako noon? At saka kayo po ang nag-set up ng kasal. Hindi niyo man lang kinonsulta sa amin at napag-usapan kung anong dapat gawin. Pero nagdesisyon na agad kayo. Wala na po akong magagawa dyan, Tay. Jeng, bakit ka naman ganyan magsalita? Ano po ba bang aasahan yung isasagot ko? Ayoko naman magbitaw ng salita na alam kong hindi ko kayang gawin. Alam nga naman sabihin kong sasagutin ko yung kasal. Ako na ang bahala sa ganito, sa ganyan. Kahit na alam ko naman na wala akong pagkukuha na ng pera. Itay, alam niyo naman nakakatapos lang ng pag-aaral ni Jason, di ba? At wala na ako natitirang pera. Wala rin po akong ipon.
Wala na po akong maitutulong, Tay. Hindi ko naman hinihingi sa'yo na sagutin mo yung buong gastos ng kasal ni Jason. Ang sa akin lang, marinig ko lang mula sa'yo na handa ka maipagtulungan sa amin ng nanay mo. Ano po bang klaseng tulong ang gusto nyo? Moral support kay Jason, ganon? Tay, sagad na po ako. Binuhos ko na sa kapatid ko yung lahat. Nung pinag-aral ko siya, hindi ko hinanap sa inyo yung salitang pagtutulungan. Dahil alam ko naman po yung buhay na mayroon tayo eh. Wala po akong ibang inaasahan kundi ang sarili ko para mapagtapos si Jason. Dugo at pawis ang pinuhunan ko sa kanya dahil buwang kumpiyansa ko noon na magiging katuwang ko siya sa pagtulong sa pamilya na to. Pero umasa lang pala ako sa wala, Tay. Sa huli, iniwan lang ako ni Jason sa ere. Hindi naman kagustuhan ni Jason yung nangyari. Itay, binigyan naman po siya ng Diyos ng isip. Sana natuto naman siya mag-isip. Sawa ka na bang tumulong sa amin? Sige, Jing. Kung nag-asawa ka na, iwan mo na lang kami ng mga kapatid mo. Itay, hindi naman po sa nagsasawa po ako. Sadyang disappointed lang po talaga ako kay Jason. Kung sa bagay, kaya siguro niya nagawa yan kasi hindi siya naghihirap sa pag-aaral niya eh. Hindi niya naranasan yung mga paghihirap na dinanas ko noon para lang makapagtapos. Opo, maaaring pinag-aral ako ni tita. Pero matinding hirap at kalbaryo naman po ang inabot ko doon. Nagtiis po ko doon, Itay. Gusto ko kasi maabot yung pangarap ko noon eh. Ang makatulong sa pamilya natin. Eh si Jason, anong ginawa niya? Hindi kasi siya naghirap at umasa lang siya sa akin. Kaya wala sa isip niya na tumulong sa pamilya nito. Hindi ganyan ang kapatid mo, Jeng. Kung hindi lang nakabuntis si Jason, makakatulong din siya sa'yo. Gaano po kayo nakakasiguro na buntis nga talaga yung babaeng yun, Tay, ha? At kung buntis man ang babaeng yun, gaano nga kayo nakakasigurado na si Jason nga po ang ama nun? Itay, sa totoo lang, wala akong tiwala doon sa babaeng yun eh. Sana hindi mo na kayo pumayag na makasal sila. Wala na tayong magagawa. Nangyari na, anak eh. Yun nga po, Tay. Kung alam ko lang na ganito yung mangyayari, edi sana hindi ko na lang siya pinag-aral. Edi sana nabili ko na lahat ng gusto kong bilhin para sa inyo. Sana nabili ko na yung lupa na matagal ko nang gustong bilhin para sa inyo ni Inay. Sana, imbis na pinag-aral ko yan Jason na yan, pinagpagawa ko na lamang kayo ng bahay. Makakatulong pa rin naman sa atin si Jason. Hindi na po, Itay eh. Kasi magkakaroon na po siya ng sarili niyang pamilya. Natural, mas uunahin niya na po yung pamilya niya kaysa sa atin. Huwag ka naman magalit sa kapatid mo, Jeng. Hindi naman po ako sa galit kay Jason, Itay. Sa akin lang naman po, sana inisip niya muna tayo bago siya gumawa ng ganyan. At saka, Itay, sana hindi muna kayo pumayag na maikasal si Jason doon sa floor na yun. Kasi sa totoo lang po, walang magandang patutunguhan ng relasyon nila. Dahil hindi naman mahal ni Jason si Flor eh. Kawawa naman po yung kapatid ko. Habang buhay lang siya magiging miserable sa babaeng hindi niya naman mahal. Sana wag niyo naman pong masamain yung sinasabi ko, Itay. Sana maunawaan niyo po ako. Hasmin, pagkatapos noon ay umiyak ako ng umiyak. Masama ang loob ko dahil umasa ako sa wala. Sa sama ng loob ko ay nawala na ako ng ganang tumawag pa sa amin. Nagtampo na ako at nagdesisyong hindi muna ako uuwi sa amin habang nagpapalipas ng sama ng loob. Pero isang araw, habang papalapit na ang tinakdang kasal ng kapatid ko, ay tumawag siya sa akin at nangako siya na tutulong pa rin siya sa pamilya kahit na nga magkakapamilya na siya. Pero syempre, hindi ko na inaasahan pa yun at sinabi ko na lamang sa kanya na intindihin na lamang niya ang magiging pamilya niya. Humingi rin sa akin ng sorry si Jason na agad ko rin namang tinanggap. At nang sumapit ang araw ng kasal ng kapatid ko... Itay! Jeng, buti naman dumating ka na. Akala namin, hindi ka na darating sa kasal ng kapatid mo eh. Nasaan na po si Jason? Ayun, kasama yung asawa niya. Itay, matanong ko lang po ha. Buntis ba talaga yung babaeng yun? Bakit parang hindi naman lumalaki yung tiyan niya? Ay naku anak, huwag na natin intindihin yun. Jeng, tanggapin na lang natin si Flor. Bahagi na siya ng pamilya natin. Bahala na po. Sana lang talaga, hindi kayo nagkamali sa desisyon yung ipakasal si Jason dyan sa babaeng yan. Halika na, puntahan na lang natin yung kapatid mo. Sigurado ako, matutuwa yun pag nakita ka niya. Sige po, Itay.
Jason! Jason! Po! Andito na yung kapatid mo! Ate Jeng! Jason, congratulations ha. Best wishes sa inyo ni Flor. Salamat po, ate. Akala ko po kasi hindi po kayo pupunta. Salamat, ate, naalala niyo po ako. Ano ka ba? Pwede ba naman kitang hindi maalala? Kapatid kaya kita. Ate, patawarin niyo po ako, ha? Huwag mo nang isipin yon. Araw ng kasal mo ngayon. Kaya dapat masaya ka. Ano ka ba? Hindi ko po kasi makuwang maging masaya ng lubusan, ate. Nakukonsensya pa rin po kasi ako. Tutulungan ko dapat kayo sa pagsuporta sa buong pamilya. Kaso lang po, ate naman. Jason, wala na yun sa akin. Ang isipin mo na lang ngayon kung paano mo magagampanan yung bago mong responsibilidad. Sana gamitin mo yung pinag-aralan mo para maituguyod yung bago mong pamilya. Opo, ate. Ate, sa pagkakataon to, hindi ko po kayo bibiguin. Sisikapin ko pong maging mabuting padre de pamilya. Jason, mahal mo ba talaga si Flor? Kailangan ko po siyang mahalin, ate. Lalo na't asawa ko na po siya. Kung hindi mo pala mahal si Flor, sana hindi mo nalang pinilit ang sarili mo. Ayoko lang po ng gulo. Tsaka, ayoko pong madamay kayo. Pero kalagayahan mo naman yung nakasalalay dito, Jason eh. Ate, kung hindi ko papakasalan si Flor, sigurado malaking gulo. Pero Jason, kung hindi mo siya mahal, tapos pipilitin mo siyang kasamahin, sigurado ako hindi kayo magtatagal. Masisira lang ang buhay mo, Jason. Natututunan naman po siguro ang pagmamahal. Sana lang talaga matutunan mo siyang mahalin. Siya nga pala, Jason, bago kayo ikasal, napacheck up mo na ba si Flor? Opo. Pinapacheck up po siya ng mga magulang niya. Pina-check up ba siya ng kasama ka? Hindi po ako kasama nung nagpa-check up po siya. Inaya ko naman po siya magpa-check up ulit sa doktor kaso palagi po niyang kinakatwiran na masama po yung pakiramdam niya. Sigurado ka ba talagang buntis yung babaeng yan, ha? Bakit parang hindi naman siya buntis? Parang hindi nga lumalaki yung tiyan niya, oh. Ay, naku. Sana lang talaga, Jason, mali yung hinala ko. Ate Jeng naman. O bakit? Nag-apply na po pala ako ng trabaho sa ibang bansa. Hindi pa po ito alam ni na Itay at ni Inay. Lalo pong hindi alam ni Flor. Ate Jeng, kayo pa lang po yung nakakaalam nito. Basta huwag niyo po munang sasabihin sa kanila hanggat di pa po ako nakakaalis. Teka, bakit ayaw mo ipaalam kay Flor? Tatakasan mo yung asawa mo? Magtatrabaho lang, ate. Basta, yung sinabi ko po makakaasa po ba ako sa inyo? Sige, Jason. Maaasahan mo ako dyan. Pero, ano na naman ang papasukin mong trabaho? At saang bansa mo naman balak pumunta? Yung katulad po ng trabaho pinapasukan ko dito, yung papasukan ko doon. Pero sa Middle East po, sa Dubai po siguro, kaya Qatar. Doon po ako nagbabalak mag-abroad. Sige, ikaw ang bahala. Ate, sana wag na pong sumama ang loob niyo sa akin, ha. Patawarin niyo po talaga kung hindi po ako nakatulong sa inyo. Hindi na masama ang loob ko sa'yo dahil doon. Basta ate, makapag-abroad lang po ako. Magpapadala din agad ako ng pera para sa buong pamilya. Basta Jason, ano man ang maging desisyon mo, irerespeto ko. Nasa hustong gulang ka naman para malaman ko ano yung gusto mo at yung makakabuti sa'yo. Halika nga, payakap nga sa kapatid ko. Ate Jeng. Hasmin, natanggap ko na rin kinalaunan at muling nagpursige sa pagpapaaral sa iba ko pang mga kapatid at pagtulong sa aming pamilya. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na ako umasa pa at inubliga ang mga kapatid ko na tulungan akong itaguyod ang buong pamilya sa hinaharap. Ginagawa ko ito ng voluntaryo at nasa mga kapatid ko na lang kung tutulong sila sa akin o hindi. Samantala, sa ngayon ay inaayos ni Jason ang pangingibang bansa niya at hanggang ngayon ay wala pa rin kaalam-alam ang asawa nito, maski ang mga magulang at iba kong kapatid. Yun nga lang, hindi ko sigurado kung kukonsintihin ko pa ang aking kapatid o hindi. May kutob kasi ako na baka lumala pa ang sitwasyon kaya ito ako ngayon. Patuloy pa rin akong humihingi ng gabay sa Diyos na sana makagawa ako ng tamang desisyon para matapos na ang gulong ito. Hasmin, hanggang dito na lamang ang kwentong ibabahagi ko sa pinakapaborito kong programa sa radyo.
Alam nyo ba, isa akong avid listener ng inyong estasyon at ako ang founder ng isa sa pinakamalaking fan group ng MOR 101.9 sa Facebook. Ang bandingan ng mga pasaway sa MOR 101.9. Ang kasalukuyan ay mayroon ng mahigit 11,000 miyembro at patuloy pa itong dumadami. Ang grupo na yan ang nagbigay sa akin ng oportunidad na makakilala ng maraming kaibigan mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ng buong mundo. At ang grupo din yan ang isa sa mga bumubuo na sa buhay ko. Asmin, muli maraming salamat sa pagkakataong mabasa niyo ang sulat ko on air. Sana magpatuloy pa sa pamamayagpag ng MOR 101.9. God bless and more power at mabuhay kayong lahat. Ang inyong taga-subaybay, Jeng.
Dear M.O.R. Mga kapamilya, oras natin, 2:01 na po ng hapon. At Daddy Alex, doon na nga po nagtatapos ang storya ni Jeng. Oh. Alam mo ba, Daddy Alex, so nakakaloka tong storya ni Ate Jeng. Hindi ibig lang sabihin talaga nito, hindi talaga mawawala ng pagsubok ang buhay. Oo. Yung akala mo tapos na, pero kapag nandun ka na sa rurok ng tagumpay, feeling mo nandun ka na, meron at meron pa rin talagang darating. Abang may buhay tayo, iba't ibang pagsubok. Hindi naman yung pelikulang may ending na Tama. parang kinabuka. Di ba? Makikita sa pelikula. Correct? Nagkabalikan yung tapos the end. Correct. Hindi mo alam, gigising yung dalawa na yan, kinabukasan, panibagong pagsubok. Correct. Sabi nga talaga, problems are really inevitable. Mm. Kahit siguro patay ka na, yung mga patay nga, Oo. inaano pa rin ng mga pagsubok. Saan ililibing? Walang panlibing. Oo. Walang pabiskwit. Walang pa juice. Oo, walang pa-juice. Mga ganyan, nakakaloka. Minsan nawawala. Tama, nawawala ang tegi. Yung iba nakaburol na, Oo. after quite some time, nawawala naman yung buto. Ayun, Diba? nalilipat. Correct. Ang tagal mo nang dinadalaw, binibigyan ng bulaklak, iba na pala yun. Correct, problemahin mo pa kung sino maglilinis ng nicho. Tapos isa pa Diba? nga, sa kwento ni Jeng, nakita natin na ang pamilya, hindi mo talaga mapipili yan. Tama. Diba? Correct Pag yan. binigay sa yung pamilya, yun talaga. Diba una, yung tita niya sa unang parte ng story natin. Tita niya may problema. At tita niya, tapos yung inampon, kapamilya Correct. na rin, katutusin. Tama. Ngayon naman, may problema naman siya dun sa kapatid niya. Tama. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, malas ka, Ate Jeng, sa mga kapamilya mo. Charing! Hindi natin talaga mapipili eh. Tama. Binanganak tayong ganun ng mga ang ano lang yan is, naniniwala ako na hindi ka bibigyan ng God ng pagsubok na hindi mo kaya. Totoo. You can't, God won't give you problems you can't bear. Oo. Sabi nga nila. Ibig sabihin yun. Sabi nga din, di ba, Daddy Alex, na God gives His toughest battles to His strongest child. Yun nga yun. Diba, kaya ibig sabihin, sa mga taong pinuputakte ng mga pagsubok sa buhay, huwag niyong isipin na paborito kayo ng Panginoong pagtripan. Oo. Diba? Ibig lang sabihin yan, ang tingin ng Panginoon sa'yo, malakas ka kasi sa'yo binibigay yung mga ganyang pagsubok. Saka kaya ka nga nagiging ganyan bilang tao kasi nahuhubog ka ng mga pagsubok na yan eh. Tama. Saka yung mga dinadaanan mo, pagka minsan boring, pag masyadong smooth sailing. minsan nakakatulog ka dahil, di ba pagka bumabiyahe ka, nakakatulog ka, pero pagka minsan malubak, nakaganon ka sa, na-appreciate mo Alerto ngayon, ka. Kaya na-appreciate mo ngayon yung tanawin, ay, ang ganda pala nitong, Tama. ang ganda pala nito, ay, hold up pala to. Ay, may ganitong modus pala sa buse na pag nakatulog ka, niraratrat yung bagelya mo. O, di ba, nalaman mo ngayon na niraratat yung bagay mo Correct, na pag safe. borlogs ka. Basta ayun sabihin na may dahilan ng lahat. Tama. Correct, malaking check. Kaya Oo. naman Saka baby girl, Mm. gusto ko lang sabihin kay Jeng na hindi mo kayang lahat problemahin. May mga bagay din na dapat mong hinaayaan lang. Katulad ng Tama. kapatid niya na pati yun, pinoblema niya, binuhin mo, imbis na yung pinoblema pa niya yung although normal yun, pero ang kapatid mo may sarili din pag-iisip at buhay Correct. yan. At Dapat saka magsulat din siya sa atin. Tama. Kaya ako iimbitahan ko yan. Gusto kong malaman kasi kung ano nangyari. Totoo Oo. bang boom-boom yung babae. Babalikan pa ba niya? Kasi Correct. nag-abroad, malay ko ba kung nag-fly. May part 2 yan Diba? ng pagpapatuloy. Alam mo, mga nag-fly na iba, talagang Tama. fly talaga yan. Hindi Correct. lang na fly na, pati sa responsibilidad, fly rin. Lahat. Tama. Pero hindi, alam mo, Daddy Alex, totoo yan, no? Kasi minsan, ugali siguro talaga natin, Oo. lalo na kapag matanda ka. Ikaw, Daddy Alex, pang ilan ko sa pamilya? Bunso ako. Ay, makaka-relate ka talaga. Bunso, 10 kami magkakapatid. Ay, ang Ako taray. ngayon ang lapitan ng lahat. Ako naman, pero baliktad, ikaw nilalapitan kahit Oo. ikaw ang bunso. Oo, kasi nga ako yung medyo nakatapos lang sa amin. Ikaw ang nakakaluwag-luwag, kumbaga. Sobra. Kaya pala ikaw ang lapitan, talagang binubuyang-yang mo na maluwag ka, ha? Pero sabi nila, di ba, pagka tumutulong ka rin, bumabalik raw sa'yo ng 10 beses? Ay, totoo, naniniwala ako dyan. Ako wala pang bumabalik. Hintayin mo. Oo, totoo Kailangan mo yun. yung 10 daw muna matulungan mo. Oo, bumabalik daw ng 10 beses. Correct. Oo. Ako naman, nakaka-relate ako dahil ako ay panganay sa aming 5 magkakapatid. Although, wala pa naman ako talagang masasabing malaking naitulong Oo. sa mga kapatid ko kasi bago ko sila tulungan, yung sarili ko muna tinutulungan ko. Diba? Ano naman, tao. Correct. Alam mo, masama pa pero tama naman muna dahil Correct. minsan... Paano mo tutulungan nga yung iba kung ikaw Hindi mo- muna? hindi mo Kailangan mo tutulungan. munang Oo. iangat din yung sarili mo, di ba? Tama yun. Pero totoo yan, Daddy Alex, nun talagang
bilang kasi sa amin, ako, panganay, may mga bagay ka talaga na hindi mo matitiis yung mga kapatid mo, ganyan. Oo. Pero there will always come a point in time na you have to let them do their stuff. Tama. You have to let them go. Kahit gaano kasakit sa'yo, kung merong pagkakamali, hayaan yung matuto. Diba kasi hindi forever nakadepende Diba sabi nga nila, yung tao tulungan mong mangisda, huwag mong bibigyan lagi ng isda. Tama. Bigyan mo na sila ng para matuto silang sa sarili nila. Correct. Para naman na mga kapamilya, hindi na lang umasa forever mga kapatid. Alam mo, bibigyan kita ng maganda example sa aeroplano. Kung nakasakay na kayo sa aeroplano, alam mo ba yung safety tips? Na pag bumaba ang oxygen mask, unang ilalagyan ng oxygen mask yung sarili mo. Oo, bago yung katabi mo. Bago yung katabi mo. Kasi pag ikaw nawala ng malay, pati yung katabi mo tegi. Ay, ganun ba yun? Oo, kailangan mo lang, kasi pag, di ba pag may kasama ka raw bata, lalagyan mo muna yung sarili mo ng gas mask bago yung anak mo. Sa mga painggan, di ba? Pero hindi, kailangan mo muna sang maglagay ng gas mask kasi para maasikasong mabuti anak mo. Correct. Hindi ko alam yun. Kasi pag nilagyan mo yung anak mo ng gas mask, mawawalan ka ng malay. Ay, oo. Yun, di ba? Lalo na kung isa lang ang gas mask. Isa lang gas mask, share kayo. Maghingahan kayo. Pero ibig sabihin, si Jen nga yung bandang huli nga, di ba? Una may problema siya, problema niya dun sa tiyahin niya, tapos yung Becky na Bandang huli, may problema na siya ngayon sa kapatid niya. So ibig sabihin, wala siyang problema sa sarili. Ang problema lang talaga niya kung paano niya lulustasin yung problema ng iba. Di ba? Ikaw may kasalanan, Ate Jeng. Hindi naman dapat problemahin. Ginagawa mo komplikadong buhay mo. Hindi, yun. Pero tamo naman ngayon, naging successful siya. Correct. Kaya naman bilib ako kay Ate Jeng. Ang ganda ng trabaho niya. Bira kaya mawala ng trabaho. Di ba sabi niya, parang nawalan siya. Tapos nakakuha ng trabaho. Ibig sabihin, Diyos talaga nakatingin sa'yo. Tama. Ibig sabihin, Ate Jeng, deserve mo talaga yan. At siya pa ngayon ng yung diba sa... Founder. Ayaw ko dahil pagkakitaan mo yan. Charing! Gawin mo ngayon, problemahin mo lahat ng mga problema ng correct. founder mo. Yung 11,000 na yan. Ang dami mong isusulat sa amin ngayon. Correct. Anyway, ito na ka, Daddy Alex. Basahin natin yung mga reaction. Hi sa pinakamamahal kong si Popoy at si Yasmin. Si Hello. Popoy Nawai. Ayan, Daddy Alex, hello din. Palagi din po ako nakikinig ng Pinoy Hit, sabi ni Raymond Malinaw ng Naik Cavite. Sobrang fanay po talaga ako nila Kenneth Gel Ungri. Ayan, at ayan, maraming salamat sa iyo Kuya Raymond sa pag-react mo nang may kinalaman sa istorya. Ito naman. Gaya naman to kay Madali, Angeli Satyenaman, Teresa Rizal, good PM po baby girl Hasmin and Daddy Alex, I'm very much related to your story. Opo Hasmin, tita ko din ang nagpaaral sa akin. Grabe ang hirap. Si Jeng, talagang maraming pagsubok ang ating madadaanan bago tayo maging successful. Tama yon. Fight lang until we reach our goal. Enviap the trials that came come. Okay. Nabasa ko lang Sabi ko na nga sa inyo huwag mo magbibinglish Hindi, mali hata ang basa ko. Yun. Yan, yung sabihin may fight ka lang hanggang marating mo yung goal mo, sabi ni Angeli. Alright, ito na nga. Daddy Alex at Tasmin, wow, inspiring ang kwento ngayon. Ate Jeng, konting tiis lang makakamit mo din, makakamot? Kati lang? Alam mo, minsan konting tiis na makakamot. Di ba sa likod, naghirap kamutin? Makakamot mo rin. Makakamit mo din ang lahat ng pangarap mo. Oo. I know someday you will become a better person. Galing sa amin, yan ni Jerby de la Cruz at Jenny Alberca ng Imus Cavite. Ano sila? Isang text lang? Ayan na. Nag-share alone silang dalawa. Anyway, mga kapamilya, ilan lang po yan sa mga text reactions na nakuha natin. At syempre, patuloy lang po kayong mag-react sa ating storya sa Dear MOR. Everyday po yan, Monday to Sunday. At mag-text po kayo sa MOR. I-type nyo lang word na MOR, space, ang iyong reaction, comment, space, pangalan, lokasyon, isend yan sa 2366. And of course, I'm inviting everyone, lumiham po kayo sa numero 1 programa tuwing tanghalian. Oo, at nag-iisa. Correct. Dear MOR, pakak na pakak. Email kayo sa dearmor1010@yahoo.com. At syempre, Daddy Alex, sa mga nakikinig ngayon, talagang mong bilib na bilib sa ating mga istorya araw-araw. Nako, maraming salamat po sa bumubuo ng Dear MOR. Ang talagang proud na proud ako sa aming staff sa Dear MOR. Ang aming magagaling na writer, sina Hari Krishna Senga, si Loris Layagi at si Maricar Ole. At syempre, Daddy Alex. Yung mga dramatista nyo na sina Kenneth Ansero, Adrian Ungriano,
Jel Decatoria, Daniel Cortesano, Emerald Felix, Jemberlin Abad, and Owen Villamor. At syempre, yung mga bago nating dramatista ngayon, sila Paul, Mary Jane, Mary Joy, Andy, Loie, at kay Rosemary. Diba? Thank you so much. Ang dami niyan. Palaki na ng palaki ang Palaki ng pamilya palaki. namin. Kala mo sa simple Dear lang, MOR. naririnig mo, pero ang daming Correct. nasa likod niyan. At syempre, hindi lang yan yung mga editors namin, yung mga naglalagay ng Oo. sound effect. Si Mr. DJ Martin D. Yan. Si Sir Aga, and of course, si Sir Benji Gilab. Ako, yun ang mga gumagawa Correct. ng kwento. Correct. Maraming salamat po. At syempre, mga kapamilya, antabayanan po ninyo Dear MOR Weekends. Bukas po, makakasama niyo na po si Miss M. At syempre, babalik naman ako Monday. Kami ni Popoy. Ayan, magkasama po kami. And of course, ayan, iniimbitahan ko pa rin po kayo Dear MOR Weekend. Dear MOR Midnight. Ayan. After napakasakit, Ate Chacha. After Heartbeats pala. Ano ba yun? Libro na yun, libro. Libro pala yun. After Heartbeats, mga alas 12, tumambay na po kayo. Antabayaran po ninyo Dear MOR Midnight. Ayan. And of course, Daddy Alex, thank you Ako naman tuwing linggo kami after Dear MOR naman ang linggo. 2 to 6 naman kami MOR Pinoy Hits with Maki Rena. Nagpapatugtog kami ng mga Pinoy music yung ano ngayon, yung ano man tawag doon, yung napaka-controversial na OPM ngayon So, makinig po kayo 2 to 6 p.m. po tuwing Sunday, MOR Pinoy Hits with Daddy Alex and Maki Rena. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Baby ko lang.